Samantala, alamin natin ang pinakahuling balita mula sa Batasan Hills National High School mula sa ating kasamang si Julius Disamboron. Pasado alas 6 na ng umaga, nagsisimula na bang magdagsaan ng mga estudyante dyan? Tama ka nga dyan, Vivian. Ngayon nagsisimula na nga magdagsaan at sa loob na yung iba mga estudyante natin. Ito nga sa may bahagi nga ng Batasan Hills National High School. At bago ang lahat, ay makakapanayam na natin itong si QCPD Director General Richard Albano. Sir, magandang umaga po. Live po tayo sa balitaan. Good morning. Sa ngayon po, sir, kanina po nagkaroon na po lang flag ceremony sa loob. Una muna sa lahat, yung ating pong ginawang paghahanda dito po sa balik eskwela po natin. Bago, ano pa yon nung last week, kikipag-ugnayan na tayo sa mga schools officials, sa mga barangay safety officers, sa mga barangay chairman, at para doon sa mga safety na gagawin. Lalo-lalo na itong traffic at saka yung pagtawid ng mga kabataan. At ngayon, so far, maayos naman. Nagawa lahat ng pinag-usapan. Dito tayo nag-flag racing. At nagsalita tayo kanina, sinabi natin sa mga kabataan na ang gagawin lang nila, mag-aral. Bahala ang inyong kapulisan na magbantay sa inyo. Ito, nakikita nyo po, sir, ngayon na dito sa magkabilang school, magkatapat, halos hindi na nga mahulugang karayom. Sa ganyan po ba, ano po kaya ang unang hakbangin ng QCPD natin, sir? Una sa lahat, alam ko meron tayong mga anti-motorcycle riding criminals kasi sa mga oras na ito, sumasabay din sila. Ano naman, wala naman tayo natatala ng mga snatching sa mga ganitong kabataan, mga high school. Ganun pa man, meron tayong police assistant desk sa mga eskwelahan at sinabi natin na ito ang pupuntahan nila para magbigay ng assistance. Then, itong importante itong traffic, biglang nagdagsa, lalo na yung pag-uwian, yung mga salasalabat na sasakyan, i-ayos natin, baka mamaya may bangga na mga tumatawid na estudyante. Yun ay importante. Siyempre, dapat yung pagtawid sa tamang tawiran, sir. Kahit nandito, pero yung alam mo yung pagsasakay nila, pag nagungunahan yung mga jeep, diyan ang naging problema. Yun ang inaayos natin. Maiba naman po tayo, General Albano, yung hinggil naman po sa bullying. Naku, ito bullying, yung talagang nagiging usap-usapan nito, sir. Paano kaya ano po ang unang hakbangin ng QCPD po para talagang masawatan na ito po? Kasama yan sa napag-usapan namin mga school officials. So far sa kanila, hindi na naman problema na yun. At meron naman silang pinatutupad na patakaran nila na kung meron ganon, report nila kagad sa loob. Hindi yun masyadong concern nila. Hindi. Okay lang. Nagsimula po kayong pumoste ng anong oras, sir? Alas 6 na po? Alas 4. Alas 4. Andito na yung mga police assistant desk natin. Tapos mamaya, titignan natin. So iikot pala tayo ngayon, sir. Ito, sir, dahil nakausap na nyo na po, ito po mga school administrators and schools official. Pwede po ba maipabatid natin sa mga televiewers natin kung ano po yung iba pang puntos o iba pang mga points ng napag-usapan po natin dito po sa meeting? Yung importante yung pasok nila. Kasi pagbaba, nagdadagsahan, yung mga salasalabat na sasakyan. Yun ang isa. Tapos, yung seguridad, bahala sila dun sa loob. Kung hindi kaya, pupunta sa police assistant desk. Sa labas naman, kami at saka yung barangay safety officers. Okay po, ito General Albano, meron pong katanungan yung kasama nating anchors na sila Audrey Goreseta at Vivian Gulia. Live po tayo ngayon sa studio. Go ahead, Audrey and Vivian. Okay, Julius, tanong lang kay General Albano. Dahil nga para maiwasan yung mga prevalent crimes ngayong unang araw ng pasukan, nagkaroon sila ng mga help desk dyan ang PNP nagkaroon ng help desk help desk dyan sa mga paaralan. Ito ba ay magtatagal hanggang hapon o ilang araw to, buong linggo ba ito o ngayong unang araw lang na pasukan? Depende yun, Audrey. Vivian. Morning, sir. Usually ito, may umaabot ng 1 linggo. At kasi meron din tayong mga titingnan. Ano kasi yan pag matagal lang bakasyon, darating yung mga bago, medyo magulo pa. Pag naiayos na yon, yung flow, yung sistema, pwede nang iwanan. Ano na lang yun, yung nagpapatol na lang at saka magbawas na tayo ng tao.
Depende pala kung magiging stable na yung routine diyan sa may mga paligid ng eskwelahan. Tama ka, Audrey. Ganon. Maraming salamat po, General Albano. Yan, okay. Maraming salamat po, General Albano. Kaya panguling mensahe na lamang po para sa ating po mga televiewers po natin. Yes, lalo-lalo sa mga magulang. Ma'am, sirs, maasahan nyo ang inyong Quezon City Police District. Nandito para magbantay sa inyong mga anak dito sa pag-aaral nila. Kasama namin dito sa mga barangay officials at mga officials ng eskwelahan. Nabanggit natin sa mga estudyante kanina, mag-aaral lang sila. Yun lang gagawin nila. Okay po. Maraming salamat po, General Richard Albano po ng Quezon City Police District.